Magandang gabi, Arvin Bagon, isang prevention specialist at isang tulad nyo. Nagkaroon din ako ng karamdaman, GERD, anxiety at saka depression. Member din ako ng mga grupo ng Facebook group. Pero hindi ako active na katulad ng dati. Nagbabasa lang ako. Hanggang ngayon, hindi ako nag-out. Nagbabasa pa rin ako ng mga talakayan, ng mga tanungan sa grupo namin. Pero yun nga, hindi ako malimit sumagot. Dati, sumasagot ako sa mga tanong. So, napaliwanag ko na yan kung bakit ako hindi nagsasagot kasi merong mga ibang member dyan na sumali lang dyan para manggulo. Hindi kaya tulad nga doon, meron nga dyan isang pinag-iinitan ng grupo na sobrang bastos. Hindi related sa usapin ng grupo ang kanyang mga ginagawa, mga pambabastos. Kaya, yun. Ang ginagawa ko na lang kapag meron akong gustong i-share sa mga tanong ng mga kaibigan natin sa grupo, dinadaan ko sa vlog. Tulad nitong pag-uusapan natin. Lahat ay makulay dito sa silangan. Ganda mo'y gusto kong makamtan. Kailan ka masasala o makapitan? Pangarap ko ika'y aking mahagan. Paraiso dito sa aking kapaligiran. Bebe at lantian magandang mastan. Isang katanungan na kaibigan natin dito, yung akala niya hindi nababalik yung sakit. Kasi 4 years nang dumaan sa buhay niya na okay na siya. Hindi niya akalain na one time, andito na naman siya sa problema. I-tackle natin, pagkwentuhan natin, pag-usapan natin. Bakit nga ba may ganitong sitwasyon na kala mo okay ka na pero eto ka na ulit, naghihirap, nagdurusa at hindi mo na naman maisip kung paano ka makakasurvive sa mga problemang ganito. Ito ay si Melanie to Alexa Melanie. Yung question niya, yung share niya, bali parang share to 6 hours ago nakakalipas. Sabi niya dati na siyang may sakit at nakasurvive. After 4 years, hindi din daw niya alam na babalik pala yung ganitong pakiramdam. Si Alexa Melanie. Ayun mga kaibigan, nakapantulog na ako. Tutulog na ako. Na hindi agad ako kanina nakabasa ng mga sa Facebook, yung mga friends ko, yung kung ano meron sa Facebook, hindi ako nakabasa kasi may bisita ako kanina. Tapos inihatid ko pa. Tapos maghapon busy sa opisina, walang time na magbasa ng Facebook. Yun nga pala mga kaibigan, dati nung ang channel na ito ay nasa pangalan ko, kasi ngayon iba yung pangalan, PH Vlog. Dati kasi Arvin Bagon yung channel na to. Actually maraming naging pangalan nitong channel ko. Hindi ko alam kung bakit yung pabago-bago. Naghahanap ako siguro ng views. Kaya ganun. Kasi yung views, gusto ko makatulong sa marami. Kala lang siguro ng iba, kapag nasa YouTube, ang hangad ng content creator
yung kikitain. Hindi naman ipokrito tayong lahat. Siyempre, hangad natin yung yung kung kikita, thank you. Pero hindi yun yung purpose ng channel na ito. Actually, kung kikita nga ito, gusto ko magkaroon ng charity. Yung kikitain, itutulong dun sa iba. Kung hindi man pera, mahirap kasi pag pera. Mahirap na charity yan, na yung mapuntahan mo yung isang tao na may sakit, yung mabisita mo, personal mong maturuan kung paano siya makakasurvive. Kasi ang problema ng sakit, hindi lang yan ang paraan ay gamot o kung ano pa man. Minsan ang sakit, ang paraan, yung peace of mind, yung hindi na siya natatakot. Yun yung isa sa pinakamahirap gawin ng isang tao may sakit, yung peace of mind, yung wala na siyang kakatakutan, alam niya na yung mga gagawin niya, alam na yung diskarte kung paano siya makakasurvive. Madali kasing humanap ng pambili ng gamot, pero yung matanggal yung takot mo, mahirap. Kaya yun yung purpose ko eh. Kung kikita ako, magkakaroon ako ng PC para makaabot yung ibang mga yung mga followers ko. Yun yung mabigyan mo ba ng 1 kilo na prutas, tapos maabutan mo ng sample ng ng halimbawa ay food supplement na makakatulong na doon mo na rin mabibili sa lugar nila, kasi mahirap yung bibili ka dito, dadala mo dyan sa lugar na yan, tapos dito available sa lugar ko, tapos pagdating dyan hindi naman available, Saka yung madala mo ng pananim na pwedeng maging food supplement, yun yung pangarap ko na sana maabot ko pa. Pero hindi ko kayang abutin kung wala akong PC. Yung pagiging empleyado ko sa gobyerno, hindi naman sasapat, actually, kinukulang pa sa pamilya. Ayun, yun lang, nakwento ko lang. Kasi sa totoo lang, yung gusto kong dagdag kita sa akin, sa pamumuhay ko, yung talagang nag-i-enjoy din ako. Tulad nitong ginagawa ko, yung farming, nag-iisip ako, nung una, yung farming na ginagawa ko ay livestock. Nag-alaga ako ng baboy, may piggery ako. May ilang ulo din inahin. Tapos, nagbebenta ako ng big production ako. Tapos, bukod doon, nag-aalaga din ako ng bulugan. Nag-training ako ng pag-kolekta ng similya. Nag-AAI ako, nag-LBC ako ng similya. Nung wala pang ASF. Yun yung gusto kong pagkitaan. Yung nag-i-enjoy ako, napapagod ako. At the same time, pat napapagod ako, nag-i-enjoy ako. Nakaka-relax. Yun yung gusto kong pagkitaan na sa ngayon, ang inuumpisahan ko ay ubas production, yung farming. Ngayon, starting ako ngayon, sana mag-improve, maging okay. Nagtanim ako ng 20, sa akin nata para 26 na yung nabuhay, 26 na puno ng ubas. Ang variety ay Catawba at saka Red Cardinal. Meron din akong green, may nagbigay lang sa akin green variety. Kaso hindi ko alam kung makakasurvive. Ilan na yung na-dieback. May isa ako dito, iisang puno na, pero kung hindi makakasurvive, mahanap ako ng may tatamnan pa rin ako ditong area. Hindi pa lang ginagawa kasi kailangan, bago ko gawin, kumita na muna ako dito.
sana kumita. Meron akong YouTube channel na binuksan na para doon. Yun yung gusto kong pagkita. Kung ano, kasi nagbukas ako doon, nag-open ako doon para for advertisement na rin ng produkto. Hindi ko dito din linagay kasi nga itong channel na ito, nung umpisa pinakita ko dito kasi wala pa akong paglalagyan na channel, hindi pa nakakagawa. Para lang mapakita na meron akong pinaglilibangan. Dahil kung gusto ko na pagkitaan yung channel, dito ko ilalagay sa channel na to at titigil ako sa ginagawa kong ganito. Hindi ako tumitigil kasi nga gusto kong makatulong. Kaya sana bago natin ituloy yung kwentuhan, sana kung hindi ka pa nakakapag-subscribe dito sa channel ko, mag-subscribe ka na, tapos mag-like ka kung magugustuhan mo yung video na pinag-uusapan natin. At kung mahalaga ito at talagang sa tingin mo makakatulong lalo na sa iba, paki-share kahit sa Facebook nyo. Yun lang. Tulong-tulong tayong makatulong sa iba. Yun. Ayun, tungkol doon kay Ma'am Alexa. Yung karanasan niya, hindi yan karanasan lang niya. Karanasan ito ng marami tulad ko. Nung umpisa, kala ko simpleng sakit lang kasi hapdi lang, kirot lang, namimilipit sa sakit kapag umaatake yung GERD. Yun yung umpisa. At yan yung naging umpisa ng lahat. Walang something na para kang mamamatay na nararamdaman nung umpisa. Yun yung kala mo, simple lang yung ganitong karamdaman, yung ganitong sakit. Babaliwalain mo, inom ka ng gamot, kung ano yung gamot na sakit ng tiyan, nakakasurvive. Pag nakasurvive, balik na naman, gano'n na naman, inom ka na naman ng gamot, para sa sakit ng tiyan, hanggang sa time na hindi mo na matiis, sa sobrang sakit, namimilipit ka na talaga, naging duduwal ka, minsan nasusuka ka ng laway lang, hindi yung talagang pagsusuka ng maramihang suka, meron ka ng something na hindi mo magpaliwanag sa katawan mo, meron ka na rin minsan na panic attack, magpapacheck up ka na, o magpapakonfine ka na. Diyan na nagsisimula yung pagkakaroon ng GERD. Ang dahilan dyan, mga kaibigan, ang katawan natin nalalaso na. Tumataas na yung toxic ng katawan natin, yung immune system natin, hindi na makapag-function ng ayos. Nangyayari, humihina yung resistensya natin, yung katawan natin, pinapasok tayo ng ibang sakit. Yun dahilan kung bakit merong hindi na lang sakit ng tiyan ang nararamdaman mo, but merong something na kakaiba. Yun, dahil nga doon sa something na kakaiba, medyo dumadami yung problema ng katawan, natatakot na yung ating isipan, nagwo-world na tayo, nagkakaroon na tayo ng anxiety, nade-develop na yung anxiety. Tapos kapag medyo lumalala yung anxiety, yung takot natin, magdidikta na yung utak natin, kaya nagkakaroon tayo ng panic attack. Yan ang dahilan kung bakit tayo nagpapadala sa hospital, sa doktor. Yun yung mga dahilan. Pero hindi pa rin natin papansinin yun kasi yung katawan natin nag-a-absorb pa ng gamot. Tinatanggap pa ng katawan natin yung gamot, kasi hindi pa tayo luto sa gamot. Hindi pa tayo luto sa gamot. Sabi ko nga sa mga vlog na ginagawa ko, synthetic medicine ay isang uri ng gamot para sa sintomas. At habang maaga pa, nagpapangsyon talaga yan at mawawala yung sintomas. Ang akala natin, wala na tayong sakit. Minsan, 2 taon, 3 taon, 4 taon, 5 taon, 6 taon, minsan hanggang 10 taon, hindi mo nararamdaman na
nagkakaroon ka ulit ng acid reflux. Although nagkakaroon tayo ng acid reflux is reaksyon ng katawan, simpleng acid reflux lang, bumabalik agad. Ayun, dahil sa lakas ng gamot, naitago niya yung problema ng acid reflux natin. Itatago. Malakas yung bumabalik din agad sa normal yung mga acid reflux natin, hindi nagtutuloy sa GERD. Yun, dahil hindi naman tayo nagbago, kundi uminom lang tayo ng gamot, ang acid reflux is nadidevelop yan sa lifestyle natin. Yung lifestyle natin, hindi siya design para sa katawan natin. Yung lifestyle ngayon. Iba yung lifestyle ng katawan natin. Kung ano yung sinaunang tao, yun yung lifestyle. Ngayon kasi moderno na ang kapaligiran natin, iba yung lifestyle. Hindi siya yung at anong gawin mong paraan para ma-adapt ng katawan natin yung lifestyle na meron tayo ngayon, hindi siya makaka-adapt. Kasi ang lifestyle natin ay pure nutrition ang kailangan para mabuhay na matagal. Kaya yun, madaming mga kabataan ang may ganitong karamdaman. Kasi namulat sila simula na yung kailangan nutrition ng katawan hindi na ibibigay sa mga kabataan. At ang mahirap pa dito, mga kaibigan, sa pag-ulit ng sakit, mas mahina yung katawan mo, mas grabe. At kapag minalas-malas ka, hindi siya katulad nung unang nagkasakit ka na nagre-response yung katawan mo sa gamot. May mga taong sa padalawang pagkakataon, medyo malas na kasi nga mas mahina yung resistensya mo kasi mas marami yung toxic na nasa katawan mo na hindi na siya mag-response. At yun yung gusto kong baguhin. Sa umpisa pa lang, sana ito wala tayong magagawa, andito na ito, sakit natin. Habang ginagawa mo ang paglilinis ng iyong katawan, habang ginagawa mo ang pagpapalakas ng resistensya, kasi ang sakit na GERD ay isang chronic disease, walang cure. Walang cure, pero napapanatili nating malusog ang ating katawan, masigla ang katawan natin dahil nagkakaroon tayo ng prevention. Ang gamot na binibigay sa atin ng doktor, lagi niyong tatandaan, mahalagang inumin. Kasi para mawala yung sintomas ng sakit natin, pero sabi ko nga, medyo mahirap. Medyo mahirap kasi ang katawan natin ay puno ng toxic, kaya kailangan tulungan natin yan. Kailangan mag-detox tayo, kailangan kumain tayo ng tunay na nutrition, kailangan yung mga bawal na pagkain, iwasan natin kung hanggang maaari, hanggang kaya nyong iwasan, kasi ito ay pangkaraniwan ng mga pagkain kaya mahirap talaga iwasan, pero hanggang kaya, hanggang nagpapalakas ka pa. Ngayon, yung tinuro kong natural na pagdi-detox, yung tinuro ko sa nakaraang vlog na regular na pagdi-detox, yung paggamit ng tubig, yung pagdi-detox sa paggamit ng tubig, mahalaga yan, araw-araw yan na ginagawa natin. Yung yung pag-aaral natin sa mga dapat kinakain natin. Ano ba yung pagkain na may tunay na nutrition, o ano naman yung pagkain na wala namang nutrition? Ang ating magiging benepisyo lang ay para lang mabusog. Marami kasing mga pagkain na kinakain natin na walang nutrition, mabubusog lang tayo. Ginagawa natin yung kinakain natin yung dahil masarap lang. para lang sa dila. Yun. Tapos, yung mga trigger,
medyo iwasan muna natin hanggang hindi pa natin napapalakas ang resistensya natin. Tapos, kailangan aralin natin yung sarili natin kung paano magkakalma. Kasi, yun nga, sabi ko, ang pangarap ko, marating kayo, makausap kayo, personal, maituro ang prevention para at least magabayan kayo sa sa hirap ng karamdaman na meron kayo. Ako, nagkaroon ako ng GERD 1990. Maraming beses na umulit kasi hindi ko alam na ganito talaga kahirap yung GERD. Hindi ko alam na chronic disease siya. Hindi ko alam na babalik yun. Hindi ko alam na pag bumalik mas mahirap. Pag bumalik yung sakit, parang mararanasan yung parang mamamatay ka na. Yung mga unang nagkaroon ng GERD, hindi mo pa mararamdaman yung kala mo simpleng sakit lang ng tiyan. Magagamot siya, pero yun nga, hindi natin pinapahalagahan yung hirap natin na nagpagamot tayo. Kasi kala natin, wala na, tapos na yun. Gumaling ka na. Kala natin para trangkasan pag uminom ka ng gamot, okay ka na, back to reality. Hindi eh. Kasi hindi ganun ka, dahil yung trangkaso kasi pag bumalik, parehas pa rin doon sa trangkasong dating trangkaso mo. Ang GERD talaga hindi. Kasi dahil chronic yan, palala ng palala. Habang nagaling ka, tapos hindi ka nagbabago ng lifestyle mo, palala siya ng palala. Huwag kang magsaya na GERD free ka na wala na yung GERD mo. Huwag kang magsaya kasi babalik yan. Hanggang hindi mo, yun yung nag-iingat na balik pa rin yung GERD. Totoo. Nag-iingat ka na, bumalik pa rin yung GERD. Kasi kapag nagkaroon ka ng problema, lalo na kung may depression ka, bababa talaga yung resistensya mo at titiranin ulit yan yung acid mo, yung iyong digestive system. Yung pa kayang ikinakain mo siya ng bawal. Dali yung bawal na yan, sabi ko nga, mahirap iwasan. Ang gawin mo na lang, yung normally na detox. Nakwento ko nito sa yung nakaraan ng vlog. Halimbawa sa gabi, bago ka matulog, inom ka ng isang basong tubig. Sa umaga, pagkagising mo, inom ka ng isang basong tubig. Medyo iwasan na natin talaga yung mga drinks na hindi naman regular na tubig. Tapos, dapat alam natin kung paano tayo umiinom ng tubig. Ganito lang yan eh. Sa umaga, pagkagising mo, inom ka ng tubig. Tapos, bago ka kumain, kung sa halimbawa, pagising mo, hindi ka naman agad kakain. Halimbawa, isang oras ka pa bago ka kumain. Bago ka kumain, uminom pa muna ng tubig. After 15 minutes, saka ka kumain. Kung naluluugan ka, saka ka lang uminom ng konting tubig. Kung hindi naman, hayaan mo na lang, tuloy ka lang sa pagkain. Tapos, kapag natapos kang kumain, inom ka ng kalahating basong tubig. Tapos, yung pagitan ng pagkatapos mong kumain hanggang sa magmerienda ka, o kaya kumain ka ng tanghalian, uminom ka ng palagok-lagok lang na tubig. Mahalaga yan na yung blood flow natin, kailangan yung tubig. Kasi kung maraming tubig yung inumin mo, ipa-flushing lang yan. Tapos kung bawal nga yung kinain mo, bago ka maglagok-lagok ng tubig, pagkatapos mong kumain, kalahating basong tubig, after 30 minutes, uminom ka ulit ng isang basong tubig. Pang-flushing lang yan. Tapos pagkatapos nun, saka yung palagok-lagok ng tubig. Hindi kailangan yung isang baso na isang baso lagi. Yung isang basong tubig yan ay pang-flushing do sa toxic na dahil mapapaihi ka dyan, ilalabas mo din yung toxic. Tapos yung vitamins niya naman ng pagkain, yung mga nutrition,
masasala siya, sasama siya doon sa tubig na inumin mo naman na palaguk-laguk lang. Yun yung magiging i-absorb ng katawan natin. Basta yung gamot, huwag mong kakalimutan inumin kasi makakatulong talaga yon para mawala yung kirot na nararamdaman mo. Yun mga kaibigan, yung dati kong mga followers na nakakatawag sa akin, madali kasi akong kontakin dati, no, kasi yung trabaho ko dati, nasa opisina lang ako, hindi ako nag-field. Ngayon kasi nag-field ako, mas madami akong trabaho. Ang channel ko kasi dati noon, Arvin Bagon lang, yun yung aking Facebook na account. Kaya na-message nila ako sa Messenger. Tapos kapag luwag yung oras ko, tinatawagan ko sila sa Messenger. Ngayon, wala masyado kasi na tumatawag o nagme-message kasi hindi na nila alam yung kukontakan nila. Yung pa rin naman, Arvin Bagon po. Message lang kayo kung may kailangan, pero hindi ko po sasagot agad na makakausap ko agad kayo. Pero once na may panahon ako, i-call ko kayo. Ayoko kasi ng PNPM. Mas gusto kong maibahagi sa true usapan yung inihingi ng aking kliyente. Wala pong bayad yun. Kaya ako sinatawag na kliyente kasi as a prevention specialist, yung mga lumalapit sa akin, kliyente ko siya na pinipilit ko makasurvive. Yun lang. Doon sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, yun po. Sana pag-subscribe yung channel ko. Tulong na rin po para sa iba. At paki-like, pasa din sa mga sa mga kaibigan nyo. Kahit po sa Facebook niyo po, paki-share po. Yun lang. Bye-bye po at God bless you. Ingat po tayo. Pagaling po kayo lagi.